Hey, good morning po. Good morning sa aking mga kapwa soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit sa aking mga kahanay sa 99.9% masang itsapuera. Saan man po kayo naroroon, sa Luzon, Visayas, Mindanao, o kaya sa ibang bansa. Good morning po. Ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilates Lagari, PhD, Public Administration, Honoris Causa. At ngayong araw na ito, sa episode na ito, akin pong ipakilala sa inyo, ilahad sa inyo kung paano po naisilang ang Philippine Trial by Jury Movement. Ano po? Handa na po ba tayo sa Juror Revolution? Dapat lang. Ito po ang pag-asa natin mga itsapuera. At ito po ang bukod tanging solusyon sa korupsyon. Juror Revolution. Trial by jury is the epitome of democracy. Trial by jury is rule of law. Trial by jury ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Sa madaling salita, sapagkat hindi po kasama sa ating Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury, peke ang demokrasya na meron tayo. Peke. At most, pseudo-democracy lang ang meron tayo. Well, anyway, kamakailan po ay ako'y dumalo. Di ba? Na ito pong May 11, 2024. Ako po ay dumalo sa aming Rizal Elementary School Grand Reunion sa Bacolod City. Apo. At doon ay medyo nanariwa po sa aking mga alaala ang bakas na nakalipas. Alam niyo po, ako ay inasimbol at pinalaki hanggang 19 anyos kung saan nag-migrate ako sa Maynila, ano po. Sa Bacolod City po ako inasimbol at pinalaki. Ang aking pong ama ay tubong Baryo Kandulang, Lila, Bohol. So siya po ay dayo din sa Bacolod. At ang doon niya natagpuan ang aking nanay. By the way, ang aking ama ay si Valeriano Coloma Lagari. Sa Bohol po, ang kanyang palayaw ay Nanong. Pagdating sa Bacolod, naging siya ay si Valing. Siguro dahil ang gobernador noon ay si Valing Gatuslao. So siya po, imbis na Nanong, naging Baling. Ano po? At ang akin naman pong ina ay tubong Lagasan, Cadiz City. Ano po? Amparo Baflor, Amparo Pasilan ang kanyang nanay, Baflor ang kanyang tatay, at Lagari ang kanyang napangasawa. So, doon po sa nangyaring homecoming, abay, doon pa kami naipwesto, sa napaka-memorable na kwarto sa buong Rizal Elementary School para sa akin. At yan po ay ang Kanyada Room, kung saan nung grade 5 ako, section 1, 2 taon ang binuno ko sa kwarto ngayon dahil ako po ay tumigil na pag-aaral noong unang grade 5 ko ron, So, napaka-memorable po ang reunion na yun. Bukod siyempre, ang halos tapat ng Rizal Elementary School ay Servandos Department Store, At doon ko nasaksihan ang mga empleyado na nagwiwelga. Siyempre, bukod pa doon sa pagwiwelga ng mga empleyado ng Servandos Department Store, uso din po ang welgahan na doon sa Bacolod ng mga panahong yun. Katunayan, ang aking ama noon na van salesman ng Magnolia, ay panay ang hatid niya ng kalabaw. Bumibili siya ng kalabaw,
No po, pagkatapos ipakakatay niya, and then ipapasok niya doon sa Coca-Cola. Kasi nag-i-strike doon, may strike noon doon, at ang mga empleyado na nasa loob ay hindi kasama sa strike, para wag magutom, ay pinadadala ng kumpanya na makakain. No po. So, ika nga ay doon napukaw ang aking patriotismo. Doon sa mga nakikita kong mga ganong ganap, at kasama din doon yung mga nagrarally dahil sa land grabbing. Yung mga sakada. Ang una nga pumasok sa isipan ko nun nakatanungan teka muna, bakit ganito ka kung buhay namin dito? No, ha? Nasa kamay lang ng kukonti ng mga hasindero ang malalaking tipak na lupain sa Negros. Samantala ang karamihan ng mga sakada at yung mga urban poor, dahil ang aking ama hindi naman sakada, medyo nakakariwasa pa ang buhay namin nung siya ay nasa Magnolia pa. Pero dahil sa politika din sa kumpanya nila, siya ay umalis na naging taxi driver. Bumagsak ang martial law, abay lalong bago ang martial law, hayahay pa ang buhay ng mga drivers, sweet lovers doon Pero nung nag-martial law, may unti-unting pabagsak na pabagsak. Parang wala ng kwarta ang mga taga-Negros. Samantalang bago ang martial law, halos lahat ng mga mga bagong labas na kotse, ng mga magagarang kotse, nauna palagi ang mga taga-Bacolod na magkakaroon. Dahil mga sinderong sorry, may pera. Ngayon, doon sa aming blackboard sa grade 5 section 1 room, nakaukit talaga sa aking memorya. Ang nakasabit doon na ang mababasa ay, do not do unto others what you do not want others do unto you. Alam mo naman, Rizal Elementary School So yung mga adikain, yung pong mga mithiin, yung mga advokasya ni Gato si Rizal ang inukilkil sa aming mga isipan. Of course, ganun din sa ibang paaralan, no po. Kaso nga lang yung sa amin talagang pangalan ni Gato si Rizal. No, so, alam naman po natin na si Gato si Rizal ang talagang nagbulgar ng mga cancer ng lipunan, ng mga social injustices na nangyayari sa bayan. Pinick up ni Gat Andres Bonifacio at nagsimula siya ng himagsikan, bagaman medyo mahina ang kanilang laban dahil wala sila masyadong armas, at walang mga malalaking bansa na sumusuporta sa kanila. No, pero kalaunan meron Amerika. Anyways, so sa edad ko, nung ako po'y grade 5, doon na po napukaw ang aking patriotismo. Kumbaga naging aware ako sa kalagayan ng ating bansa. So kahit sa jeep, pag ako'y sumasakay at merong mga medyo mas matanda sa akin na nagdidebate patungkol sa lipunan, cancel sa lipunan, sumasali po ako, nakikisali po ako. Ganon din, mahilig din akong manood ng mga debate sa Bacolod Public Plaza. Debate ukol sa mga social injustices, cancel sa lipunan, meron ding debate ukol sa relihiyon. So, masasabi ko, na doon talaga ako namulat, namulat sa mga cancel ng lipunan. Eto ngayon, fast forward, naging supervisor na ako sa, bagaman alaw akong tinapos, na degree, pero naging supervisor ako sa Negros Navigation, handling 2 division, forwarding and tracking, o tracking muna bago naging nahawakan ko rin yung forwarding, Ngayon, pagkatapos niya, napunta naman ako ng Saudi Arabia. Doon, naging
Ninominate ho ako ng mismong mga big boss ng kumpanya sa grievances committee. No? At inatasan ako na mag-appoint ng 2 pang Pilipino, kasama namin din yung mga Sri Lanka, para mga Indians, no? Para yung mga problema sa aming kumpanya, pagkain, lalo-lalo na dahil ang mga kasama ko roon, abay, kumbaga suyang-suya na sila. Puro karne, manok, itlog, gusto naman nila daing. O kaya nagprotesta. Nagkilos protesta din, ano po. But anyway, sa kagandahang palad, abay ako din po ay na-promote. Nag-apply ako ng driver. Pagdating ko doon, ginawa akong warehouse man. Siguro dahil nakita rin nila yung aking credentials. At pagkatapos, ako po ay binigyan pa ng posisyon ng British. Well, ayun, alam mo, diskriminasyon doon matindi sa Saudi Arabia. King Fahad Armed Forces Hospital. So, ako'y na-appoint bilang in charge ng hospital supply. Po, yung mga kinakailangan nila mga gamit para sa mga nursing station o doon sila nagre-request sa akin at i-deliver sa kanila, bla bla bla. Sa pagbalik ko sa Pilipinas, bonaloob ko na wag nang mag-empleyo. Po, kasi naisip ko, ang pinauunlad ko lang yung mga kumpanya, tapos hindi naman ako sinusuklian. Diba? So sabi ko, maging independenting ko na lang ako. Diba? Ang una kong naisip na pasukin ay real estate. Po? Doon wala kang boss, etc. etc. Sarili mo, hawak mo yung oras mo, walang nagdidikta sa'yo. Kalaunan, meron ako po yung napunta sa Iloilo. Doon ko na-experience first hand kung paano magsasalita sa loob ng radio station sa boss. Naging kaibigan ko doon ng broadcaster ng Bombo Radio, Tony Lanyog. So yun, imbitahan niya ako doon sa kanyang, na-recruit ko rin siya, ahente. So, inibitahan niya ako para pag-usapan sa programa niya kung ano yung aming project diyan sa may Bitoon, yung Santa Lucia project yan sa tapat ng ng Science High School, sa Haro, kung di ako nagkakamali. Haro ba? Well, anyway, so pag uwi ko ng Maynila later on, may isa akong kaibigan din naman, primo tawagan namin, na inimbitahan naman ako, na sumali, kasi dalawa sila, may balak magprograma sa radyo, si Rolly Costales at si Dan Barilea. So inimbitahan ako, gusto kong sumama. Sige ka ako, pwede naman, para sa loob-loob ko, may labas ko rin yung aking mga punto de vista sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay-buhay at sa ating bansa. And so, doon isinilang ang Roldan Kit, na ako din ang nag-coin doon. Roldan Kit, Kabalikat ng Bayan. Later on, nagka-programa ako na solo. At yun naman ang Kit, Kilatis, ang titulo. Kilatis, ni Kit Kilatis. Hindi pa ba? Ngayon, habang ako'y nangungumentaryo, siyempre, hinahanapan ko ng solusyon ang problema. May halos lahat dead end ang nakikita ko. Paano ba ako ito? So, nag-umpisa na ako mag-research. So, ito yung mga sa taong 2008, thereabout na. Pero pinag-research ko, bakit makakawalang solusyon ang mga katiwalian, ang mga nangyayari sa gobyernong nakawan, bakit hindi na-resolve? Bakit walang solusyon? At doon ko nasumpungan ang artikulo ni Attorney Camilo, kalimutan ko tuloy, magagalit sa akin yun. Siya po ay abogado na gumraduate sa Pilipinas at agad na naging
California base. No? Doon na siya nag-practice. No? Marlo Camilo. Siya po ay taga Mindanao. Ano po? At kasalukuyan din po siya ang advisor ng itinatag kong Philippine Trial by Jury Movement. Ano po? So, doon ko nakita, ito pala ang missing link. No? Bakit missing link? Ay, dito sa atin, hukumang trial by palakasan, kontrolado ng mga nakapwesto sa gobyerno. So, hindi ba? Kung hindi nakakatawa, o kung hindi karumal-dumal, nakakabuisit, nakakatawa. Bakit ka mo? Ilagay natin, no ha? I mean, let's call a spade, no ha? May mga pagkakataon, sa lahat ba ng pagkakataon, na ang presidente mismo ang mastermind na mafia. Sa ating bansa. Bakit ko nasabi yun? Kasi nasa kanila ang pondo Di ba? So, kung uutusan niyo yung kanyang mga tauhan na magnakaw dito, nakaw doon, pero siyempre, aking bahagi, akyat nyo rito, hatid nyo, lagay nyo sa sako, sako-sako, diba? Sino ang magpapanagot sa kanila? Office of the Ombudsman, na kuno ay independent? Nako, ayan, malinaw sa kasaysayan po ng ating republika na walang nangyayari na sa trabaho na para lang tayong, yan sa Office of the Ombudsman, pinasweldo natin. Para lang tayong dumampot ng batoy, pamumukpok sa ating ulo. Sayang na pinasasweldo sa mga yan. Department of Justice, ay nagsasabatan. Siyempre, lahat sila kaya hawakan sa leeg at ilong ng Pangulo. Kung ungas ang Pangulo, hindi ko sinasabi na kung sinong Pangulo. Pag ungas ang Pangulo, kayang-kaya niya sila latawakan sa ilong at leeg. Diba? Hawak niya pondo Hawak niya pulis. Hawak niya militar. Hawak niya NBI. Saan ka? Pag ikaw kumontra, kayang-kaya kang balandrahan. Diba? Ng gawa-gawang kaso. Ikaw pa makukulong. Tingnan niyo yung nangyari kay Leila de Lima. Hindi po ba? Iyan po ang tunay na ganap dito po sa ating bansa. Kaya, naisipan ko, ito pala solusyon. So, isulong natin. Baklasin natin yung hukuman trial by palakasan at amindahan natin ang Bill of Rights sa saligang batas para idagdag ang karapatan ng mga soberanong mga mamayang Pilipino sa hukuman trial by jury. A public, speedy, and impartial jury of the sovereign Filipino people. Sapagkat ang ating demokrasya ay hinugot minana sa Amerika. Ano ba uso sa Amerika? Trial by jury of the people, by the people, for the people. Kaya hindi nasisindikato at hindi namamanipula ng kahit sinong Poncio Pilato sa gobyerno, kahit siya pa ay Pangulo, ang pinakamalakas na tao sa balat ng lupa. Tingnan nyo. Ano nangyayari yung paglilitis kay Trump? 6 na linggo lang. Next week, sa Martes, ilalapag na ng prosecution at ng defense lawyer ang kanilang closing argument. Nang layunin, kumbinsin ng mga juror na katigan yung kanilang punto de vista. Pagkatapos ng oral argument, bibigyan na ng instruction ng judge ang mga juror kung ano yung mga batas na maaring nilabag. At ang trabaho ng mga jurors pagkaraanon ay pumasok sa jury room at magbalitaktakan pabor sa conviction o kaya acquittal. Gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, hahanapin nila ang katotohanan. Kumbaga, sino ba nagsisinungaling rito? Ito bang si Trump o yung mga nag-aakusa sa kanya? Ganun lamang po kasimple ang kanilang trabaho. So, gamit ang sentido komon, kahit wala ho silang malalim na kaalaman sa batas, no problema, sapagkat hinahanap nila, hindi naman yung batas
ibibigay sa kanila ng judge kung ano yung batas na maaring nilabag o maaring hindi nilabag. At hanapin lamang nila katotohanan. Sino nagsisinungaling at sino ang hindi. Iyan po ang beauty ng trial by jury na ipinagkait sa atin ever since ginawad po ang ating kalayaan. Dapat doon pa lang noong July 4, 1946 kung saan iginawa natin kalayaan, dapat inamindahan man lang nila na ang 1935 Constitution para isama sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Sapagkat birthright po ayan ng kahit na sinong mga mamamayan sa demokratikong bansa. Ang ating pong bansa ay malinaw na malinaw. Nakaukit sa Section 1, Article 2 ng 1987 Constitution that Philippines is a republican and democratic state. So, ayaw na ipatupad. Ayaw. Lahat po ng senador, matagal ko hinikayat, maging Korte Suprema hinikayat ko na. Miski si Pangulong Noynoy Aquino noon, Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko lang hinikayat si Gloria Macapagal Arroyo sapagkat alam kong exercise in futility pag ginawa ko yun. No po? Pero lalo na si Pangulong Bongbong ngayon, hinikayat ko na kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya ang mga Marcos, i-rectify niyo yung ginawang mali ng tatay niyo, ipairal niyo sa bansa ang jury justice system, i-certify na urgent measure. Wala eh. So kung ayaw nila, ayaw ng mga mambabatas na kaupo, maging yung mga kongresista, mga kinatawan, marami na ako inikahit sa kanila, marami na rin ang umuo, pero hanggang doon lang yun. Kumbaga paduday lang. Ayaw nila, ayaw mga senador, palitan natin sila. Kaya bumubuo tayo ng Team Juror Advocate Candidates 2025. Sino naman bubuo nito? Ang pinaka-the best, lahat tayo na nasahanay ng 99.9% masangit sa pera, tumakbo. Pero, sana lang, magsuri mo na sa sarili. Kung wala ka namang kakayanan ng trabaho na isang senador, huwag ka nang patuga-tuga pa kasi malabo din na suportahan ka ng mga kapwa natin kahanay sa 99.9% masangit sa pera. Pero, as a rule, lahat tayo pwedeng tumakbo. At siyempre, huhusga kung ikaw ay iluluklok sa Senado o Kongreso, yung atin ding mga kahanay. Di ba? Ganun lamang kasimple yun. Hindi po pwede ang Comelec magsabi na ikaw ay nuisance ka, wala kang kwarta, wala kang partido. Hindi po pwede yun. Nilampaso na sila ng 2 beses ng Korte Suprema riyan. So, maaari akong mag-nominate ng mga pwede tumakbong senador at ano pang posisyon, halal na posisyon, pero practically, basically, lahat tayo ay po pwedeng mag-nominate din. Pwede nga sarili natin i-nominate natin. Diba? Basta siguraduhin mo na ikaw ay nasahanay ng isa pera. 2 hanay na Pilipino, ng sovereign Filipino people. Yung isa yung iilang mga naghahari-hari ang mga kawatan sa kabambayan. The rest, isa pera na yun. Iilan lang yung mga nasa pwesto, lalo na. Iba, naghahangad pa lang na pumesto. So, malinaw po tayo riyan, At nulit ko, diyan po nagsimula ang Philippine Trial by Jury Movement. Na ako ang founder at national president. Sana magsama-sama tayo rito. Matagal na po tayo nagtis, matagal na po tayong binababoy. Diba? Matagal na po tayong pinagnanakawan. Kung hukuman trial by jury na po ang uso, tiyak po yun. Walang sino mang Pilipino ang may karapatan na maghihirap sa buhay. Napakayaman ng inang bayan natin. Amin tayong ginto, langis, natural gas. Kanina punta lahat yun. Sa mga kawatan lang. Sa mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno na nagbabalat kayong mga politiko. So hanggang sa susunod na episode po, ako pa rin po nyo laging nakanda maglingkod
Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang PhD, Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines. Pero, lalahanin po natin, ang sabi ng Panginoon, sa akin ang awa, sa inyo ang gawa. Kaya, dapat lang, juror ka, juror tayo.